Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan niyo ako guys. Let's go! Sa Kamara. Ginagamit at ginagamit po yung Kongreso para sa kanilang pansariling interes. At ang sinasabi ko, galit ang speaker dahil siya ay tinawag na tambaluslos, gumante, tinanggalan ng budget. Kaya lang, ito naman ang aking recommendation. Siguro yung pagtanggal ng budget, feeling ni speaker, quits na tayo. Na-snub siya. Ayun na naman, humirit na naman. Tabla-tabla na, eka. Mag-cooperate tayo sa ICC nang sa ganon, tuluyan ng maaresto kayong mag-ama. Di po mangyayari yan, sir. Kasi, tignan niyo po yung desisyon ng korte. Kaya lang po, hindi na-address yung issue ng jurisdiction, hindi po diniscuss ng OSG sa kanilang petisyon. Pero ako po, bilang abogado nila, kung makakarating yan sa ICC, yan lang po ang aking ipagbibigay alam at isusumite sa hukuman, wala na pong iba. Doon lang sa issue ng jurisdiction. Titigil na ako dahil kapag wala namang jurisdiction, yung issue na kung gumagana ang lokal na hukuman, hindi mo na kinakailangan i-discuss. At itaga nyo nga po sa bato. Dahil natulog sa kangkungan yung publicity-hungry na dating prosecutor ng ICC, at hindi nagsampa ng permission or leave para magsimula ng preliminary investigation on or before 2019, yung pagiging epektibo ng ating pagbitiw, nawala na pong tuluyan ang jurisdiction ng ICC laban sa drug war at hindi na po yan mababalik maski tayo po ay bumalik pa sa hukuman. Kulang niya na kontrahin na frontal ang ginagawa ng kanyang pinsan na si Speaker na sa tingin ko ay talagang siyang nagbigay ng basbas although dininay niya na at tupagin yung mga resolusyon na makipagtulungan tayo sa ICC. Dalawang bagay po yan. Unang-una, yung magtulungan sa nagaganap ng preliminary investigation ukol nga dito sa drug war. At pangalawa, pagbalik sa ICC. Now, yung una po, yung pagtulungan sa ICC, imposible po yan. Bakit? Dahil nakasaad po mismo doon sa Rome Statute na kung saan binuo ang ICC na ang jurisdiksyon ng korte dapat sa mga miyembro lamang ng hukuman. Tayo po ay umalis noong 2018. Ngayon, dahil nagkaroon na naunang desisyon ng International Court of Justice na yung mga estado hindi po pwedeng umalis ura-urada sa isang tratado, kailangan merong reasonable period of time. So sa Rome Statute po, ang sabi, ang reasonable period of time ay isang taon. Kaya nga po kung ikaw ay umalis ng 2018, ang effectivity po ng pag-alis natin ay 2019. Pero meron din nakasaad sa Rome Statute na kapag isang bansa ay umalis sa Rome Statute, hindi maapektuhan yung katungkulan na makipagtulungan sa mga bagay-bagay na meron ng cognizance, ang tawag po doon. Cognizance ang salitang ginamit. Ano po ibig sabihin yun? Ito ba yung mga bagay-bagay na meron ng jurisdiction ng korte? Kailan ba nagsisimula yung jurisdiction ng korte? No? Alam niyo po, kakaiba. Ito yung kainaman mga kaibigan sa mga ginagawa ko Kahit paano may mga natututunan ako mga kaibigan about sa mga ganyan-ganyan. Mga ganyan klaseng usapin. Masarap din makinig talaga ng mga ganyan klaseng usapin mga kaibigan. Ang ICC. Kasi nung yan ay tinatalakay, yung mga Amerikano nagreklamo, bakit napakakapangyarihan itong prosecutor na ito? O pwedeng magdemanda ng mga nakaupong presidente and yet hindi naman siya halal ng taong bayan kasi sa Amerika po halal ang taong bayan. So para maengganyo ang mga Amerikano na sumapi sa ICC na hindi naman po nangyari. Hanggang ngayon, ang Amerika, China, Russia ay hindi po kasapi ng ICC, naglagay sila ng probisyon na para malimintahan ang kapangyarihan ng prosecutor, hindi po pwedeng gumalaw ang prosecutor na walang pagpayag ng korte mismo sa pamamagitan ng pretrial chamber. Ang tanong, kailan ngayon yung kooperasyon na hindi maaapektuhan kung ang isang bansa ay dibitiw sa kanyang pagiging miyembro ng ICC? Ito ba doon sa level na preliminary examination na wala pang intervensyon ng hukuman? O doon sa preliminary investigation na kinakailangan payagan ng hukuman ang prosecutor? Now, nagkaroon na po ng kaso yung Burundi. Umalis po ang Burundi, pero doon sa isang taon, matapos ng kanyang instrument of withdrawal, humingi po ng permiso yung prosecutor para magsimula ng preliminary investigation. So ang sabi ng hukuman, yung pag-alis ng Burundi hindi maapektuhan ng jurisdiction ng korte kasi doon sa isang taon, matapos ang instrument of withdrawal, nakapaghingi at binigyan ng otoridad na magsimula ng preliminary investigation. Dito sa Pilipinas naman po, 2018 tayo umalis. 2019 naging epektibo. 2021 lamang humingi ang prosecutor ng otoridad para magpatuloy ng preliminary investigation at 2022 lamang po ibinigay ang ganyang otoridad.
So malinaw po, nang ibinigay ang otoridad para magpatuloy ng preliminary investigation, hindi na po tayo miyembro at dahil dyan, wala na talaga tayong obligasyon na makipagtulungan. Bakit ang sinabi naman ng hukuman doon sa final ng OSG ay tutuloy-tuloy ang investigasyon? Kasi po, hindi na-argue ng Solgen yung epekto ng pag-alis natin sa Rome Statute. Ang sabi lang niya, bukas ang hukuman. Ang sabi ng hukuman, kung ang sasabihin mo, bukas ang mga lokal na hukuman mo, tinatanggap mo na ang jurisdiction ng ICC. So pero sa akin po, pagdating na pag meron na mga personalidad na makakasuhan ng kaso, sila na po ang magsasabi walang jurisdiction. At ang tingin ko po, 100%, itaga nyo pa yan, 100% wala pong jurisdiction ang hukuman. Paano naman ang mangyayari kung babalik tayo sa ICC? Ako po ako po yung nagpangunang nag-argue na dapat tayo maging miyembro ng ICC dahil tayo talaga ang nag-produce ng napakadaming desisyon ng Korte Suprema para po masimulan yung hukuman na yan. Pero sinabi ko na dapat buong mundo sumapi sa ICC, hindi po para magkaroon ng substitute ang lokal na hukuman. Kinakailangan gumagana lang sila kapag hindi po gumagana ang lokal na hukuman dahil walang krimen na karumal-dumal ang dapat hindi maparusahan. So sa akin, okay po yun kung tayo babalik. Pero maapektuhan ba ang drug war? Hindi. Bakit? Dahil nakasaad po sa Rome Statute, dahil ito isang criminal statute, ang jurisdiction ay prospective, hindi po retroactive. So kung ngayon walang jurisdiction sa drug war, bukas, kung sasapi tayo muli sa ICC, wala pa rin jurisdiction. Bakit? Kasi yung presidency ni Presidente Duterte ay in the past. Ang jurisdiction lamang ng ICC, kung babalik tayo, yung mga krimen na po pwedeng gawin ng mga presidente matapos tayo bumalik. Ibig sabihin, tanging mga gawain lang ng mga nakaupo at ang mga uupo pang presidente ang po pwedeng litisin ng ICC. Nang gulo ang Pilipinas sa China. Ngayon, ang sinasabi ni Secretary Teodoro, sila ang nag-umpisa, sila ang nauna. Binabaliktad nila at paulit-ulit na lang anyang ginagawa nila ito. So pakinggan natin yung sinasabi ni Teodoro dahil siya po yung Defense Secretary na yan po yung kanyang paniniwala. Focus sa South China Sea, no? At sa West Philippines Sea, lalo na. It is China. The Philippines is not steering up trouble. This is the reverse of the two. It's an absolute false for China to say. The Chinese military on Thursday said the Philippines is stirring. Malinaw malinaw yung sinasabi ni Secretary Teodoro kung yung nakuha po ninyo. Ang sinasabi niya, hindi tayo nagpuprovoke. Sila yung nauna. Sila yung pumasok sa teritoryo natin. At yung joint patrol ay exclusive na karapatan ng Philippine government sa pakipag-ugnayan sa US government, US Armed Forces. Yan ang sinasabi ni Secretary Teodoro. Kaya't yung madalas sinasabi daw ng China na tayo yung nanggugulo, lahat yan anya ay kabaligtaran. Yung kailang ginagawa, hindi nila alam. Pero yung ating ginagawa, ang lagi daw sinisilip ng China. Yan ang sinasabi ngayon ni Secretary Teodoro, Department of National Defense. At mukhang ganun nga ang nangyari. Kasi nung mag-joint patrol sa area ng West Philippine Sea, exclusive economic zone, dapat wala doon ang barko ng China. Nandun O di sila pumasok. Di ba? Malinaw yun. At yung pakipag-ugnayan ng Pilipinas sa Amerika, hindi naman pwedeng pakialaman ng China yun dahil yan ay karapatan ng Philippine government. Dahil meron tayong Mutual Defense Treaty at merong Enhanced Defense Cooperation Agreement. Ayun po yun. So, yan ang sinasabi ni Secretary Teodoro. Mabuti at continuous, consistent si Secretary Teodoro dito sa kanyang mga pagsagot. Yan ang kabutihan sa kanya. Di ba? Alam niya yung batas, international law, at yung karapatan ng mga Pilipino. Bilang Defense Secretary ay sumusunod siya sa policy at order ng Commander-in-Chief ng militar, walang iba kung hindi si Pangulong Marcos. Yan po yung magandang ibalita. Suportahan natin ang ating militar at gobyerno dito sa paninindigang ito. At alam ba ninyo, after ng 3 days joint patrol, masusundan pa yan sa susunod na araw na mas malaki na mga patrolya. Kung nung dati ay naval base patrol o naval base exercise, tapos ngayon joint patrol sa Impapawid by air, marami pa hong susunod. Kinumpirm na po ni Secretary Teodoro. Marami pang gagawin ng Pilipinas at hindi sila nababahala sa kung mga ano-anong kabaligtaran sinasabi ng China. Dahil laging pinaninindigan ng gobyerno, exclusive economic zone yan, tayo ay merong restriction. Sila yung nanghimasok, sila yung trespassing, sila yung nanghaharas, tayo hindi natin sila hinaharas. Kaya nga lang po yung kultura ng China, ng Chinese community, lalo ng People's Republic of China o ng China mismo. Sa kanila, kung anong gusto nila, yun ang gusto nilang gawin. Actually, hindi lang po sa Pilipinas ginagawa ito. Maraming mga bansa na kapitbahay nila. Ang lagi nilang style ng China yan, papasukin ka. Wala silang pakialam. Di ba?
style nila yun eh. Mangagaw at saka manghimasok sa teritoryo ng may-ari, teritoryo ng ibang Talaga bansa. yung record nila mga kaibigan, yung nangaagaw talaga, hindi nila pag-aari. Diyan magaling yung mga China mga kaibigan. Yan ho sila eh. Kaya kahit anong gawin, hindi natitigil sila dyan. Pero maganda itong ginagawa ng gobyerno, pinaninindigan yung ating karapatan sa mabuhay, ang ating pamahalaan. At suportahan natin ito. Ito yung mas magandang ingayan ng paghahayag ng suporta dahil ito ay para sa lahat ng Pilipino. Ito ay para sa bansang Pilipinas. Hindi katulad ng usapin ng ICC, iisang pamilya o pamilya lang ho, or kalaban, or ano ba ito, politika lang. Di ba? Yun ang issue sa malaking pagkakaiba. Ang West Philippine Sea issue ay para sa lahat ng Pilipino dito at sa abroad. Ang ICC issue ay para ho sa mga alleged victim at yung gobyernong nakaraan na sila yung nag-operate tungkol sa illegal drugs. Di ba ganun ang nangyari? Ganun pa man, eto na yan. Nandiyan rin tayo. Tapos na. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.